Muli po mga minamahal mga babae, sa inyo po lahat, magandang gabi po at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanya pong mabuting balita, yung salita po ng Panginoon na nakalagay po sa banal na kasulatan sapagkat ito po yung napakahalaga na ang tao po ay magkaroon ng oras at panahon na makapagpit ng kanyang salita. Kaya sa inyo po lahat, muli po kami po ay nagpapaanyaya na samahan po kami ating pong pag-aralan, ulay-ulayin po yung salita po ng Panginoon. Alamin po natin kung ano po ba yung mabuting bagay na ating gagawin sa araw ng araw. Kapagkat ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ito po yung magpakailan din na. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasan, kapayapaan, kaligtasan, at lahat ng mabuting bagay na gamit sa Panginoon. Lalo na yung pagbibigay ng ating pangangailangan sa araw-araw. Hindi po, ako po si Brother Ibaniki po. Kapalain po kayo ng Panginoon at dito po ang ating kapatid na Brother. Muli po, minamahal, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Orly, patuloy na nag-aanyaya sa inyo po na tayo ay patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Halina po kayo, samahan niyo po kami. At nawa po sa ating lahat po, naway sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Naway patuloy kayo ingatan ng Panginoon saan man kayo naroon. At naway patuloy na bigyan tayo ng kapayapaan at kasaganaan po ng buhay. At nawa po patuloy na ingatan ng ating mga anak saan man sila naroon ang ating mga pamilya. So muli po mga kababayan, God bless po sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa programang ito na patuloy na nagpapahayag ng mga katotohanan ayon sa nasusulat. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Opo, at muli po na tayo po ay naway kabayan at tulungan po ng Diyos na siya po ang siyang nanguna po sa atin na ating po may pahayag at may palaganap po yung mabuting balita. Yun naman po yung mahalaga na may palaganap po yung salita po ng Diyos sa lahat po ng dako po. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatang 25 na talatang 12 at 13. Ang sabi po rito, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawaan at mamanahin ng kanyang bigni ang lupain. Ito po yung napakaganda po, mga minaman mga kabayan. Yung mga natatakot sa Panginoon, nakadawari po na. Talagang mahalaga po yung may takot po tayo sa Panginoon. Kasi po ngayon, nakikita po natin halos marami po mga tao na wala na pong takot sa Panginoon. Bakit po? Kasi po gumagawa na po ng kasamaan. Marami na pong gumagawa ng kasamaan. Pag sinabing gumagawa ng kasamaan, wala na pong takot sa Panginoon, di ba po? Lagaan na po yung kasamaan sa buong sanglibutan. Halos araw-araw na lang po. May patayan, kaguluhan, marami po eh. Pero dito po sa binasa ko po, ang sabi, yung natatakot sa Panginoon, siya yung tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Yung Panginoon po ang nagtuturo. Kapag ang Panginoon po ang nagturo, sigurado po yung daan. Yung daan po ay mabuti. Di ba po, no? Ito. At ang kanyang kaluluwa ay tataan sa kaginhawaan. Tignan niyo po yung kaluluwa, giginhawa. Ano po? Hindi siya nabibigatan. Hindi siya, kumbaga sana, nahihirapan. At ang sabi, mamanahin na kanyang bini ang lupa. Kaya napakalaga po na yung tao po may takot sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Ang sabi nga po dun sa aklat mo na Ecclesiastes, kabanata 12, kabanatang 13-14, aklat po ng mga ngaral. Ang sabi po dun, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano po? Ang sabi po dito ay ikaw
Pag sinabi pong ikaw, ito po isa-isa, Brother Orly. Ano po? Ikaw ay matakot sa Diyos at ang sabi, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya mahalaga po na tayo po may takot sa Diyos, may takot sa Panginoon. Bakit po natin kailangan magkaroon ng takot sa Panginoon? Bakit natin kailangan magkaroon ng takot sa Diyos? Sapagkat ang sabi po rito sa talatang 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ngayon po ba doon, mga kababayan, Opo. mga minamahal? Meron pong ginagawang kubli yung taon. Ano po, di ba? Tayo po ba doon, meron po tayo minsan ginagawang kubling bagay, di ba? Opo. Mga tagong bagay na ba nakakita? Yung tao po ganyan, meron po siyang ginagawang kubling bagay, mga tagong bagay na ginagawa niya, mabuti o masama. Ano po, may ginagawa kang mabuti. Di ba o, may tinutulungan ka, hindi mo na pinakikita. Kubli, di ba po? Meron mang gumagawa, masama. Pero yan at na ginagawa po ng tao na yan, ang sabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa. Bawat gawa, brother, sa kahatulan. Opo. Pati ng bawat kubling bagay. Pati po kubling bagay, ang ginagawa ng tao na kubling bagay, dadalhin po ng Diyos sa kahatulan. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Mabuti o masama ang ginagawa ng tao, kahit kubling bagay po yan, ay dadalhin po ng Diyos sa kahatulan. Opo. Kaya, ang sabi dito sa talatang 13, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po yung dapat po natin gawin. Ito yung katungkulan natin. Ito po yung buong katungkulan po ng tao. Kasi nga po, yung tao po, marami po nauubos na po yung panahon ng marami pong mga tao ng mga bagay na walang kabubuhan. Mga bagay na pangsanggibutan, nauubos na po yung panahon po nila. Yung iba po nagpatalo-talo, yung iba po kung saan pumupunta, mga kalayawan. Yung iba po nauubos na po yung panahon sa pagtatrabaho. Naubos na po yung panahon sa pag-aaral. Ano po, puro pag-aaral. Kahit matanda na, nag-aaral pa rin. Pero mga kalimutan po nila na ang katungkulan po ng tao ay kailangan sumunod sa utos po ng Diyos. Yun po yung katungkulan po natin. Kaya naway mahabag po ang Diyos sa lahat ng mga tao. Pero kayo po. Yun nga po mga kababayan, ayun nga po sa ating nabasa, ano po, sa Ecclesiastes na binasa nating kapatid ay yung sabi nga matakot sa Panginoon, ano po, at sundin ang kanyang mga utos. So ito kasi yung buong katungkulan ng tao, hindi yung sarili nating gawain, sarili nating gawa na hindi na ayon sa salita ng Diyos. Kasi iba po yung sarili nating gawa, iba po yung gawa na ayon sa Diyos. Kaya nga ang sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaya wala po tayong maikukuble sa Diyos maging yung lihim natin na ginagawa natin, ano po, ay alam po ng Diyos yan, dadalhin niya po sa kahatulan. Kaya wala po tayong maikukuble sa ating buhay. Alam po ng Diyos lahat ang ating nilalaman ng ating puso, ano po. Kaya nga kanina yung unang binasa ng ni brother ano po, doon sa awit 25 po yan, ano brad, talatang 12 na yung ang wika doon na binasa natin ituturo ng Panginoon yung landas, ano po,
na lalakaran ng tao. So tinuturo naman po talaga sa atin yung landas na dapat lakaran ng tao. Sabi rito, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Yung mga taong natatakot sa Panginoon, yun yung tinuturuan ng Diyos ng daan na kanyang pipiliin. Lahat po tayo mga kapatid dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya nga kanina sa Ecclesiastes na binasa natin, na ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kasi yung mga taong natatakot sa Diyos ay tuturuan niya ng daan na dapat lakaran. Kaya nga doon din po sa mga ibang talata na sinabi ng Diyos na piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ang buhay po kasi nandun sa kanyang salita Kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung kanyang iniuutos, ipinag-uutos, kapag sinunod mo po natin yun, dun po tayo mabubuhay. Ano po? Sapagkat ang hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay parurusahan Ano po? Kaya ngayon binasa natin kagabi, napakarami pong salot nun sa mga taong lumilimot sa Diyos. Ano po? Ngunit sa mga taong natatakot sa Diyos, tuturuan niya po ng daan na dapat lakaran. Ano pong daan yun? Ano po? Ang sabi dito may sinabi po ang Panginoon Jesucristo dito po sa, kung hindi ako nagkakamali, sa aklat ng Juan po yun, na yung mga tao na natututo ay lumalapit kay Kristo. Ano po? Dito po sa aklat ng Juan, tingnan po natin ano po. Dito po sa 6 talatang 44 po natin sisimulan. Sabi dito, walang taong makalalapit sa akin maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Yun pala po mga kababayan, yung sinasabing tuturuan tayo, yung mga natatakot sa Diyos ay tuturuan niya ng daan na dapat niyang lakaran. Dito po ayon daw po sa mga propeta, sabi ng Panginoon Jesucristo, na walang taong makalalapit sa akin maliban ang Ama ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung Ama, dinadala tayo kay Kristo. Ano po yun? Na upang tayo ibangon sa huling araw, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? Kasi ito po yung nasusulat sa mga propeta. Ano po? Silang natatakot sa Panginoon ay tuturuan niya ng daan na dapat lakaran. Dito po, pag binasa natin, yung mga natatakot sa Panginoon ayon sa sulat ng mga propeta, nasusulat, sabi ng Panginoon Jesucristo, talatang 45, ano po? Dito sa kapitulo 6. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Tinuturuan po pala lahat ng Diyos. Wala pong tao na hindi tinuturuan ng Diyos. Ang problema po, yung mga tao na hindi dumirinig sa Diyos, hindi natututo. Ang sabi dito, yung mga natututo lang po. So ibig sabihin, ito po yung may mga takot sa Diyos. Ito po yung may mapagpakumbabang puso. Kapag natuto, lumalapit kay Kristo. Ano po? At ang lumalapit kay Kristo, kanyang ibabangon sa huling araw. Ano po? Tunay po kasi si Kristo nga po yung daan Siya yung daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon sa Kristo. Kasi sa lumang tipan pa lang po, ano po, na sinasabi nga ng Panginoon sa Kristo na ang mga ito'y, yung sa lumang tipan, nasusulat patungkol sa Kanya.
yung mga kasulatan sa lumang tipan, yun po'y nagsasalita o nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kaya ang bawat tao na nagpapakumbaba at natuto, tinuturuan ng Diyos at natuto, ay lumalapit kay Kristo. Yun po palang daan na ituturo ng Panginoon upang siya nating lakaran. Ayun pala yung daan na magbabangon sa atin sa huling araw. Yun po ay ang ating Panginoon Kristo. Ano po? Kaya tayo po ay dapat mayroon po tayo talagang mapagpakumbabang loob. May takot sa Diyos, mapagpakumbabang puso. Yan po kasi yung nakasulat sa Isaias Ano po? Na paano ba ang isang tao tuturuan ng Diyos? Ano po? Na sinasabi niya na ang mga bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Kaya si Kristo po yung ating daan. Siyang ating dapat lakaran patungo sa Ama. Ano po? Kasi wala naman pong makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Siya po yung daan, ang katotohanan at buhay. Kaya ang bawat tao ay tuturuan ng Ama. At kapag natuto, ay lumalapit kay Kristo. Upang ano? Upang kanyang ibabangon sa huling araw. Yan po yun Kaya nga ang sabi doon sa Efeso, pag pinag-ugnay-ugnay natin yan, nandun po yung paglakad. Tayo'y nilikha, tayo'y nilalang kay Kristo. Ano po? Para sa mabubuting gawa. Na inihanda na ng Diyos ng una pa. Nang una pa. Upang siya nating lakaran. So yung daan ni Kristo, si Kristo mismo yung daan, doon tayo lalakad kay Kristo. Ano po yung daan na yon? Nandun po yung buhay na paggawa ng mabuti. Wala pong itinuturo sa atin na huwag tayong gumawa ng mabuti dahil tayo tinubos ni Kristo, kundi ang bawat natuto sa Ama ay lumalapit kay Kristo. At anong gagawin pag na kay Kristo niya? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sino po ba si Kristo? Tayo daw ay ginawa, tayo kanyang gawa. Gawa, linikha tayo ng Diyos Tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Na inihanda na ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ganun po yun mga kababayan. Kasi tunay po kung sino yung mga sinasamahan ng Diyos. Yung bang mga tao na nagkakabisa lang ng Bible para mayroon siyang maipangdidibati sa mga iba para sumikat siya. Marami po kasing tao kung bakit makikita mo sa mga lansangan, sa mga pasyalan, sa nationwide television, sa online, debate sila ng debate. Nagpapasikatan. Wala po doon ng Diyos Kasi ang Diyos nandoon sa mga tao na nagbubulay-bulay sa kanyang salita. Wala siyang panahon na makitumpok doon sa umpukan ng mga makasalanan. Wala siyang panahon na makiumpok doon sa mga manlilibak. Kasi yung mga nag-uumpukan para magdebate, naglilibakan po sila nagtutuyaan, naglalaitan sa isa't isa, nagpapagalingan sa mga nanonood sa kanila. So, hindi po doon sumasama ang Diyos. Kanino po sumasama ang Diyos? Basahin po natin dito sa Isaias 57 talatang 15. Ano po? Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba
at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Sino po ang kasama ng Diyos? Sino po ang sinasamahan ng Diyos? Yung pong taong mayroong mapagpakumbabang loob. Yung taong mapagsisi kapag nagkakasala. Meron po kasing nagtuturo na sabi nila, ayon daw sa Juan, yung nagkakasala daw ay lumalabag sa kautusan. Iba po yung nagkasala, mga kababayan, iba po yung lumalabag. Kasi po yung lumalabag, talaga pong gawain niya po yun na lumabag. Iba po yung nagkasala eh. Yung nagkasala, yun po yung nakasuway. Nakasuway. Hindi niya kasi sinasadya yan. Iba po kasi yung makasalanan sa nagkasala. Kaya yung iba, salita ng salita, hindi nagsusuri kung ano yung nakasulat. Basta't binasa niya na yun daw mga na kay Kristo na ay hindi nagkakasala. Hindi po kaya po binilang na hindi nagkakasala kasi po nagsisisi pag nagkakasala. Kasi pagka ang Diyos nagpatawad ng kasalanan, hindi na po niya aalalahanin yun eh. Hindi na niya aalalahanin yung kasalanan mong nagawa na pinagsisihan mo. Pero kung hindi mo pinagsisihan sa palagay mo, hindi na aalalahanin ng Diyos yung hindi mo pinagsisihan. Kaya nga po ang sabi rito sa Isaias, yung ang kasama ng Diyos yaong mga mayroong mapagpakumbabang loob upang bumuhay ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Kasi po ang taong nagsisisi kasi yung loob po niya nababagbag, nasasaktan kasi ayaw niya yung nagawa niya. Nakokonsensya siya, nasasaktan siya. Kaya pag siya mapagsisi, sabi ng Diyos, kasama siya doon sa taong yun. Bagamat siya matayog, mataas, tumatahan sa banal na dako, pero kasama niya ang tao na mayroong mapagpakumbabang loob. Kaya nga po, ang taong mapagpakumbabang loob ay yun po ang tuturuan ng Diyos. Yung mga taong lumalapit sa kay Kristo, yun po yung natuto sa Ama. Ano po? Basahin nga po natin yung sa Kawikaan. Dito po sa Kawikaan 3, meron po ditong binabanggit na kung paanong ituturo ng Diyos sa atin ang daan. Ano po? Basahin natin dito sa Kapitulo 3 talatang 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ayan. Sa palagay nyo po, pag halimbawa nagbabasa ka ng salita ng Diyos, tinataniman mo ng sarili mong unawa. Sa palagay nyo po ba matututo kayo? Matututo tayo doon? Ang sabi, tumiwala ka sa Panginoon at ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Ayun, sa lahat ng ating mga paglakad, yun ay daan na dapat lakaran. Ano po? Ano po yun? Yung daan na patungo sa buhay, yung daan na katuwiran. Ano po? Kaya dapat tayo ay tumiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa ating sariling unawa. Ano po? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ayun po. Tuturuan niya po talaga tayo ng dapat na landas upang tayo ay magtamo ng kanyang biyaya. Ano po? Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ayan po. Yan po ang itinuturo ng Diyos. Ang sabi niya, ituturo daw niya ang landas ng Diyos, ituturo niya sa atin. Yung daan. Ano po? Yung mabuting.
Kaya lang tayo po ay dapat tumiwala sa Panginoon ng buong puso. At huwag tayong manalig sa ating sariling unawa. Ha? Huwag tayong nanunuya sa iba. Diyan nakikipagdebate. Tinutuya niya yung kadebate niya. Ha? Para ang ganyan po kasi mga kababayan, pag ganyan ang nangyayari ay inaangat niya yung sarili niya na siya lang yung magaling. Siya yung pinakamagaling. Kaya ang nangyayari parang nagpapasikat na lang. Hindi talaga pagsunod sa Diyos ang nais, kundi magyabang at magpasikat. So huwag pong ganun mga kababayan. Ang nararapat po ay sa Panginoon tayo magtiwala at huwag tayong manalig sa sariling unawa. Kilalanin natin siya sa lahat ng ating mga lakad at kanyang ituturo ang ating mga landas. Ayan po. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Yun po bang paghiwalay sa kasamaan, paggawa ng mabuti o hindi? Simple lang po Paggawang mabuti, hindi gawang masama. Paggawang masama, hindi gawang mabuti. Sabi dito sa ating binasa, humiwalay ka sa kasamaan. Di po ba? Kaya, ito po ang dapat nating isabuhay. Sabi ng Panginoong Kristo, ulitin ko lang po ano po yung binasa natin kanina, 6:45. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos, ng Ama. At ang mga nakarinig sa Ama at natuto ay magsisilapit, ay lalapit sa akin. Ano po? Yun po mga kababayan. Kailangan po tayo magpaturo sa Diyos. Hindi po tayo yung nagtatanim ng unawa sa kanyang salita. Dapat yung salita po ng Diyos ang magtuturo sa atin sa tamang landas. Ano po? Hindi yung tayo ang magtatanim ng aral dyan sa ating binabasa. Ano po? Mga po yun po yung napakahalaga po na magtuturo sa atin yung amang nasa langit. Ano? Pag yan ang nagturo sa atin, sigurado po na hindi po tayo maniligaw. At mahalaga po yung may takot po tayo sa Kanya. Yung pinakamahalaga po yun. Kasi kapag wala po tayong takot sa Panginoon, gagawin na po natin lahat ng mga masasamang bagay na nabag po sa kalooban ng Panginoon. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatang 9, talatang 10, ang sabi po rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ano po? Napakaganda po, di ba po? Para magkaroon ng karunungan, Brother Orly, kasi yung iba wala pong karunungan. Yung karunungan galing sa Diyos. Meron po kasi mga marunong, kaya lang karunungan ng galing sa masama. Ano po? Yung masama yung kanilang ginagawa. Ano po? Ito po galing sa Panginoon yung karunungan. Pag may takot yung tao sa Panginoon, ang sabi ay pasimula ng karunungan. At yung pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ano po? Kaya ito po yung napakaganda na para magkaroon po ng karunungan po yung tao na galing sa Panginoon, dapat may takot siya sa Panginoon. Amen. Ano po? Di ba wala na pong takot sa Panginoon, wala na pong takot sa Diyos, wala na pong takot sa amang nasa langit. Ano po? Wala na pong takot. At dito po sa aklat po ng Malakias, Kabanatang 1, may binabanggit po rito sa talatang 6, tingnan niyo po. Yung iba po talagang iginagalang po nila yung mga riboto, Brother Orly, di ba? Nga po Mga imahen. Yung talagang binibisan nila ng maganda. Ano po talagang napakaganda. Ginagalang po nila. Talagang ingat na ingat po sila. Kaya lang, minsan po, nangyayari, bumabagsak. Bawa yung batong riboto pag bumagsak, sabog, wasak.
Tapos minsan po may Meron po Brad, nagprosesyon eh. Napagsakan yung sakristan Brad, sa ulo. Hindi, meron, nagpo-prosesyon yung kandila, nasindan yung damit ng revolto eh, nasunog eh. Meron po ganun pinakita, nag-prosesyon, kasi kandila, di ba? Opo. Yung damit ng revolto, ewan ko yung babae yun na revolto. Nasunog. Nasunog yung laylayan. Ano po, ginagalang po nila yun eh. Talagang nainap po sila doon. Yan ang patunay Dito po Brad. sa aklat po, sa Malakias po, kabanatang 1 talatang 6. Sabi po rito, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng anila ang kanyang Panginoon. Kung ako may ama, nandun ang aking dangal. At kung ako'y Panginoon, nandun ang takot sa akin. Sabi ng Panginoon na maabot sa inyo. O mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan. At inyong sinasabi sa ano namin namak ang inyong pangalan. Dito po ba kayo? Ginagalang ng anak ng kanyang ama. Opo. Tapos yung anila yung kanyang Panginoon. Sabi po nito, kung ako'y ama, saan nandun ang aking dangan? At kung ako'y Panginoon, saan ang takot sa akin? Saan nandun ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon na maakbo sa inyo kung mga saserdote, mga pare, ano? Opo. Mga pare ang pinagsabihan po dito. Opo. Bakit po yung mga pare pinagsabihan? Sabi po, saan na namin naman Panginoon pangalan? Kayo nangaghahan doon ng karumal-dumal na hain sa aking dambana, yung mga saserdote, mga pare, naghahandog, karumal-dumal. Opo, mga At yung kasuklang-suklang. sinasabi, ano namin ilabas tango ka? Kayo yung sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hama. Ano po, tingnan yung mga pare ng saserdote. Hinahamak po nila. Tinatanggalan nila ng dangal yung kamay. Naghahandog sila ang sabi at pagkakanilang naghahandog ng bulan na pinakahain, di kasamaan. At pagkakanilang naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap na sa inyong tagapamahala, kalulugdan baga niya o tatanggapin baga niya ang inyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga po. Tingnan niyo po ba daw, naghahandog ng bulan, tapos pilay may sakit. Kanin na lang po nila hinahandog dun sa Ama, dun sa Panginoon. Ano po? Grabe po. Grabe po yung marami. Ngayon po Brad. Wala na po takot. Ano po? Ngayon po Wala Brad. na po. Ganon din. Wala na po. Po? Ganon din po ngayon, naghahandog sila sa ama. Tatlong ama namin. Tapos kasuklam-suklam na lahat. Kaya nga po, yung Diyos po talagang baga sa naninito po. Opo. Kung sa ibang salita, nagseselos. Ano po nagseselos? Opo. Paano nga, hahandugan mo siya, pilay. Hahandugan mo siya, may sakit. Isa kanya galing yan. Opo. Kamay na lang yan, mga hayop. Mga saserdote yan. Opo. Yung unang panahon pa lang, yun. Yung mga saserdote talagang mga wala nang galang dun sa amay. Wala nang galang sa Panginoon. Wala nang takot. Bakit naghahandog sila ng mga hindi katanggap-tanggap. Suklam-suklam. Suklam-suklam. Pilay, bulan, may sakit. Grabe po. Kaya ang sabi niya, asan ang aking dangal? Iwawala nila ng dangal yung amang nasalamit. Kaya, tingnan niyo po ang nangyayari sa kanaman po. Palala na po ng dangal. Kasi na po yung tao po. Wala na po tao. Kaya nagagalit yung Diyos. Doon po sa aklat po ng mga awit, sa talatang 7, talatang 11. Tingnan niyo po ang sabi po rin. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw Sama-sama. sa kasama.
Hindi po sa lahat po ng tao, Brother Orly. Dinagdagan ko na po yan, brad. Ha? Tiniknote ko na po, dinagdagan ko na. Kulang eh. Opo. Mga po. May galing po yung Diyos araw-araw dun sa mga masama. Opo. Opo. Hindi po sa lahat po ng tao. Dun sa masama. Marami na pong gumagawa nila. Kaya iba yung ibinahagi po natin kagabi. Na yung sumpa, salo, po. Marating sa tao. Padadala ng Panginoon yung salo at sumpa. Padala po ng Panginoon. Kasi ang kailangan po na ang tao po manumbalik sa Kanya, manumbalik kayo sa akin. Inyong usisain, suriin ang inyong mga lakad at manumbalik kayo sa akin. Amen. Napakalaga po. Galit na po yung Diyos sa tao. Sa mga taong gumagawa ng masama. Kaya yung mga may takot sa Panginoon, hindi takot sa Diyos, ay yun yung tuturuan niya sa daan na pipilis. Kaya yung pinapakalaga na tayo po ay turuan po ng amang nasa langit. Pero ay po. Yun nga po mga kababayan. Kaya nga ang lagi nating nababasa, marami pong talata nakalagay talaga na tumiwala ka sa Panginoon. So iba po yung, kumbaga, yung tumiwala kasi po parang continual po yun eh. Parang continue po yung pagtitiwala. Hindi yung nagtiwala ka ngayon, bukas bago na naman, ayaw mo naman nawalan ka ng tiwala. Kaya yung sabi nga dun sa Jeremias, sumpain yung tao na tumitiwala sa tao, na ginawang yung kanyang bisig, yung kanyang lakas ay yung kanyang kapwa tao, at humihiwalay sa Panginoon. So humihiwalay po talaga sa Panginoon kung ang tinitiwalaan ng tao ay yung tao. Dahil ang tao po mamamatay din eh. Ang tao, katulad tayo lahat na tao, pare-parehas lang po tayong lahat. Mahina. Nagkakamali ng pasya. Ano po? Kaya ang dapat nating pagkatiwalaan sa ating buhay, yung Diyos po. Tumiwala tayo sa Kanya. Balikan nga po natin muli yung kawikaan na sinasabi dito, ano po, na kasi ang Diyos, ayon nga sa awit, sa binasa natin kanina, na ang Diyos may galit araw-araw. Kanino? Sama-sama. Hindi po sa lahat ng tao. Kasi kawawa po pag lahat ng tao galit ang Diyos doon. Hindi po eh. Kasi ang sabi nga niya kasama niya yung mayroong mapagpakumbabang loob at pusong nagpapakumbaba upang bumuhay ng pusong nagsisisi. Kasi po pag nagkakasala nga po ang isang tao na matuwid, nababagbag po ang kalooban niyan, nasasaktan. Kaya ang Diyos ay kasama niya, kasi yun ang gusto ng Diyos, yung taong mapagpakumbabang loob, mababa, hindi mapagpalalo, hindi nagmamarunong. Ano po? Hindi nagmamalaki sa kanyang sarili na siya matalino, marunong. Porkit maraming tao na nakagraduate ng ganito, kung makapanlait, nag-graduate sa Bible School, ganito. Sila na mismo yung mga naglilingkod sa Panginoon pero mga mapagpalalo, mga mayayabang, mga mapagmataas. Alam nyo po na ayan nga po yung mga lingkod ng Diyos, katulad nga po nila Apostol Pablo, na katulad ng Panginoon Jesucristo na nagbigay ng halimbawa sa kanyang mga alagad. Ano po ba yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Hindi po ba natin nakikita yun? Ang kahulugan po nun, mga kapatid, yung pagpapakumbaba na kaya niyang gawin sa kapwa niya. Yung pinakamababang sa tingin ng tao, mababang uri ng paglilingkod, na nandun na po sa pinakakababaan. Ano po yun? Maghugas ng paa ng kanyang kapatid.
Tingnan nyo po yun, yung ginawa ng Panginoon. Yun po yun eh. Halimbawa ng kapakumbabaan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, siya nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Yun po yung walang, hindi mo maihahambing kahit sa kaninong tao yan. Yung ginawa ng Panginoon Kristo na nagpakababa na husto, nagpakababa sa kanyang sarili. Kaya nga ang sabi nga po doon sa, puntahan nga po muna natin yung nakasulat sa Pilipos. Ano po? Sa Pilipos 2 po. Kapitulo 2 ng Pilipos. Pinatutulan po tayo dito eh. Sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo po. Ang sabi rito sa 2 talatang 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ayan po. Ang pag-iisip pala dapat natin mga kababayan, kagaya nung binanggit nga po sa Kawikaan na tumiwala ka sa Panginoon. Ano po? At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ano po? Ang sabi dito, ganun po ang gagawin din po natin dito eh. Magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Marami po kasing pastor na porkit siya nakapag-aral ng ganito, nakapag-aral ng ganyan, ang yabang po. Mali po yun eh. Kasi dapat kung sinasabi mong lingkod ka ng Diyos, ganito ang magiging buhay mo dapat. Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo, yung pagpapakumbaba niya ng husto. Tingnan niyo po kung gaanong pagpapakumbaba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Anong sinasabi rito? Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ayan o. Bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Hindi lang po pagiging tulad sa tao ang ginawa niya. Tulad po sa alipin. Hindi siya naging tulad ng mga mayayaman na mga pastor na mayayaman na nag-aakala na ligtas sila dahil marami silang pera, pinagpala sila ng Lord. Hindi po yan ang kaligtasan mga babae. Ang kaligtasan po, lalong-lalo na po kung kiniklaim mo na ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay naglilingkod, una po yan sa buhay natin. Lalong-lalo na kung pastor ka, unang-una po yan sa buhay mo. Lalong-lalo na kung ministro ka, unang-una yan sa buhay mo. Ano yun? Yung pag-iisip mo nararapat na maging tulad sa pag-iisip ng Panginoon Kristo na nagpapakumbaba. At isa pa po, yung halimbawa na ginawa ng Panginoon Kristo na siya nagpakababa, hindi po siya nagpayaman. Yan po, isa po yan eh. So, yan po ang dapat nating makita sa mga hakbang na ginawa ng Panginoon Kristo. Nang sabi nga sa ating binasa kagabi na tayo binigyan ng halimbawa upang tayo magsisunod sa mga hakbang niya. Yung halimbawa na yun na ginawa ng Panginoon Kristo, dapat sundan po yun. Lalong-lalo na po sa mga pastor. Kasi ang pastor po ang tagapamuno eh. Siya po yung magbibigay doon ng aral sa mga miyembro. E paano kung ikaw pastor, sakim ka, ay hindi po matututo ang mga miyembro ng mabuting aral. Ang matutunan po ng mga miyembro, kasakiman din po yun. Ano po? Basahin po natin muli, ano po? Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman.
na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas sinasumpungan sa anyong tao ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yung pagpapakababa po niya, hindi lang basta-basta pagpakababa eh. Tulad po sa isang alipin. Ano po ba ang alipin? Utusan. Ha? Utusan, gawin mo nga ito. Opo sir, gawin mo nga yan. Gawin mo nga ito. Utusan po. Ganun po ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpakababa na nakitulad sa isang alipin. Hindi po siya yung nakahiga sa kayamanan na naghahari-harian. Kaya ito po yung isang halimbawa na ibinigay sa atin na kung paano siya ang naging daan, ang ating daan patungo sa Ama. At tayo pala ay dapat matuto sa Ama. Dapat matuto sa Ama upang ating makilala si Kristo na totoo. Upang tayo ilapit ng Ama sa Kanya at tayo ay matuto at tayo ibabangon ng Panginoong Jesucristo sa huling araw. Yan po mga kababayan, ang tunay na aral na ating pinagbubulay-bulay patungkol sa katotohanan sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, sa aral ng Diyos na buhay. Ano po? So muli po kami patuloy na naghihimok sa inyo, ano po, na kami po gabi-gabi po na narito po na patuloy na aming ipinapahayag ang salita ng Diyos. Walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit, at walang sariling pagpapaliwanag. Ako, yun nga po, napakalaga nga po yung maging mababa, ano po. Kasi marami po magmamataas eh. Ano po, marami po mga nagyayabang, nagmamalaki. Kumbaga sa ano, marami silang alam na salita na yung Diyos, kabisado nila. Eh yung iba, ang mangyayari, pagalingan na lang po. Pero dito po sa aklat po mga Mateo, kabanatang 11, talatang 1 patuloy. Sabi po rito, ng oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Naman niyo po mga alagad po ba daw? Lumapit sa ating Jesucristo, mga alagad po ito. Lumapit sa ating Jesucristo at nagtanong. Ang tinanong nila, sino yung pinakadakila sa kaharian ng langit? Ano po ang tanong nila? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Ang ating Jesucristo, pinalapit ng isang maliit na bata, tapos inilagay sa gitna nila, inilagay doon sa gitna ng mga alagad. Ano po, mga minamahal na kababayan. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ang pinagsabihan po yung mga alagad, Brother Oli, no? Amen. Sa kanyang sinabi, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano ba yung maliliit na bata? Sino mga magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen. Hindi niyo po, no? Yung batang maliit, talagang mababa po yun. Ano po? Yung mga maliliit na bata, no? Pag, ano naman yan, sunod ka agad yan, ano po, masunurin, ano po. Opo. Ano po, di ba po, no? Opo. Kaya na, inalimbawa po yung maliit na bata, nilagay doon sa gitna nila sa mga alagad eh. Sabi sa kanila, sino nga magpakababa ng gaya ng maliit na bata ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At ang sino man tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap.
Tingnan niyo po, ano po, napakaganda po eh. Talaga yung mga bata po yung malimitag na bata, mapagpakumbaba po. Kaya lang yung mga tao na lumaki na, ano po, dati bata, ang lumaki pagkaisip, matuto, nagkaroon ng karunungan, mapag-aral, yung iba po yung mga summa cum laude, ano po. Anong nangyayari, nagiging ano na po eh, mapag nataas, ano po, Opo. nagiging mayabang na po yung iba. Hindi po lahat ng iba po, nagiging mayabang na po. Pero dapat po na magpakumbaba po tayo. Kasi yung karunungan naman po eh, yan po eh, sabi nga ng Panginoon eh, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Para magkaroon po tayo ng karunungan na galing sa Panginoon, ay magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. At magpakumbaba po tayo. Yan po yung mahalaga, maging mababa po tayo. Nagbigay ng halimbawa po ang ating Yesu Kristo na sa pinagpakababa, ano po, nakitulad sa mga alipin. Kaya naway patuloy po na ang tao po ay magkaroon po ng takot sa Panginoon. At lalong-lalo na yung pusong mapagpakumbaba. Salamat sa Panginoon. Mapuri na ang kanyang pangalan. Ngayon at magpagpigan lang sa pangalan ng Jesus. Brother Oli, Yun nga po mga kababayan, muli po namin ipinapaalala sa inyo, napakahalaga po itong ating napag-aralan ngayong gabi, ano po. Isabuhay po natin ito mga kababayan, at yung pangako ng Diyos at tayo'y matututo, ano po. At kapag tayo mayroong mapagpakumbabang loob, sabi doon sa kawikaan, ituturo sa atin ang mga landas, yung tamang landas, yung mabuting landas, ano po, ituturo niya sa atin. At ang sabi nga doon ng Panginoon Kristo, ayon sa nakasulat daw, sabi niya, natuturuan silang lahat ng Diyos. So lahat po tayo talaga tinuturuan ng Diyos. Ang problema po kung bakit maraming hindi natuto, kasi mga mapagpalalo, mga nagmamalaki, tumitiwala sa sariling pag-unawa, sa sariling kaunawaan, kaya hindi natututo. Sa maling aral natuto, pinanghahawakan na niya yung maling aral niya, nakabasa lang ng Biblia, nagmamalaki na, ano po. Napakahalaga, makikita naman po natin, ano po natin sa sarili natin yan, mararamdaman po natin yan kung tayo'y mayroong pusong nais masunod ang kalooban ng Diyos. Malalaman po natin sa sarili niyan, kung sa sarili natin yan, kung mayroon na nga tayong kapalaluan sa ating puso. Kapag ang nais ng tao ay masunod ang kalooban ng Diyos, malalaman mo kung mayroon ka ng kapalaluang nagagawa sa buhay. Ano po? Hindi po pagpapalalo ang pagpapaka-Diyos, kundi pagpapakumbaba, tulad ni Kristo na nakitulad sa mga alipin. Kaya muli mga kababayan, salamat sa Diyos at sa gabing ito po ay nakapag-aral na naman tayo ng salita ng Diyos. Nawa po ito ay patuloy na tumimo sa ating puso at lumago, ano po, nakagaya ng sinasabing tumubo sa mabuting lupa at lumago at nagbunga. Yun po yun eh. Ang salita ng Diyos pag nakasik sa puso, sa mabuting puso, sa mabuting lupa, ay nagbubunga po. Magbubunga po yan sa buhay ng tao. Kaalaman, karunungan, unawa at kaalaman at kapakumbabaan. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat, yung pagpapakumbaba. Kasi doon po tayo tuturuan ng Diyos, dahil ang mga mapagpakumbabang loob, yung mga taong natatakot sa Diyos, ay kanyang tuturuan ng tamang landasin. Ano po? At kapag natuto, lalapit kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, at kanyang ibabangon sa huling araw. So ako po muli si Brother Oli, patuloy nawa kayong ingatan ng Panginoon saan mga dako na roon, mga nasa ibang bansa, mga kapatiran dyan, ingatan po kayo ng Panginoon. So muli mga kababayan, ito po ang programa ng Panginoon, ano po,
ang bagong daan, ano po, ang banal na salita. So, ating kapatid po, si Brother Ray, sapa mo natin sa gabi nito. Brad? Ako sa inyo pong lahat, sa mga nakinig po na no, pagpalain po kayo ng Panginoon, ingatan po tayo ng Panginoon, layo po tayo ng karunan sa lahat ng masama, at ang pinakamahalaga po na tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Yan po yung pinakamahalaga sapagkat yun po yung buong katalipunan natin. Kaya salamat sa pangmapuri mo ang kanyang pangalan na inagpagpakailan sila mo. Mother Ray Panigip, God bless po sa inyo po naman. Yes po.